Mariko, may nagtatanong sa atin, paano nga daw ba malalaman kung meron kang hyperthyroidism? Kung ano nga daw ba yung test na gagawin sa'yo? So mga Mariko, bago yan, kailangan nyo muna magpa-check up. Kung saan ba kayo magpapa-check up? Syempre, kung ano yung mga malalapit na ospital sa inyo. Kung meron kayong public hospital, pumunta kayo doon. Kung may private, kung wala talagang malapit sa inyong public hospital, doon kayo magpapa-check up. So, share ko lang sa inyo mga Mariko, nung na-diagnose ako ng hyperthyroidism, ang unang tumingin talaga sa akin yung OB-GYN ko kasi nga sabi ko nga sa inyo mga Mariko, meron akong adenomyosis. So, doon talaga nag-start lahat tong hyperthyroidism ko kasi sabi nga ng isang doktor, kasi nagpa-second opinion ako, ang sabi yung nainom ko nga na meds para sa adenomyosis ko, meron siyang side effect. Kaya nga nagkaroon ako nitong hyperthyroidism. Pero sabi naman ng isang doktor ko, wala naman daw. So, hindi ko talaga alam kung ano yung totoo doon. So, originally mga Mariko, nagpapa-check up talaga ako sa OB-GYN. Siya yung una nakakita na parang may problema na nga ako sa thyroid ko. So, kasi nakita doon, di ba, kapag nagpapa-check up tayo sa hospital, binibibi tayo, binavital signs ba tayo, kumbaga. So, yung OB-GYN ko, napansin niya dun sa ko na yung heartbeat ko nga is mabilis nga. So, sabi niya sa akin, i-refer niya daw ako sa endocrinologist kasi nga daw, para daw ako merong hyperthyroidism. So, swerte lang ako mga Mariko kasi yung pinagpa-check upan kong ospital, public siya. Tapos, mga Mariko, meron siyang endocrinologist. So, yun yung doctor ko sa aking sa aking hyperthyroidism. So, nung nakita kami ng endo ko mga Mariko, doon niya pina-request sa akin. May laboratory siyang pinagawa sa akin. So, kung di ako nagkakamali, may sugar din doon. Tapos, andun na nga yung thyroid function test. Lahat yun ay dugo lang naman kukunin sa iyo. So, nakadepende yan pag merong, halimbawa, yung doctor sa inyo nag-request ng ganito, may fasting, magpo-fasting kayo. So, ako nag-fasting ako, no? Pero yung TSH saka FT3, FT4, hindi mo na kailangan mag-fasting doon. Siguro yung nakalimutan ko na kasi yung laboratory na pinagawa sa akin nung unang-una. Doon sa laboratory na yun, nag-fasting talaga ako kasi nga may sugar. Pero gladly lang talaga mga Mariko, blessing nyo talaga sa akin na wala namang problema sa sugar kung hindi naman siya damay. Bale, eto lang talaga ang akin TSH saka FT3 and FT4 lang talaga. So again, blood yung kukunin sa inyo. Depende kasi yan sa doktor kung meron pang ipapagawang laboratory sa inyo. Basta sa akin, TSH, tsaka FTP, FT4 yung pinapagawa. Kukuha na lang naman kayo ng dugo doon. Huwag kayo mag-alala. So, kung magkano ba siya? Sa amin, 1,500. Pero kasi meron kaming suwa dun sa pinagpapacheck upan kong hospital. Kaya minsan nakaka-discount ako. So, kung magpa-private kayo, magtanong na din kayo kung magkano. And kung taga dito kayo sa Metro Manila, pwede kayong lumapit sa DSWD for medical assistance. So, nagbibigay sila ng cash o nagbibigay sila ng guarantee letter. Pero pag ganyan mga laboratory, siguro kadalasan, kung yung hospital nyo hindi naman natanggap ng guarantee letter, hindi talaga magbibigay yan. Pero kapag ka naman natanggap ng guarantee letter, magbibigay ng guarantee letter. Pero kapag wala talagang option sa ganong dalawang sinabi ko, cash yung ibibigay sa inyo. Kung taga Metro Manila, kasi sa probinsya kasi mga Mariko, hindi ko alam kung ano yung process ng DSWD doon. Kasi dito talaga ako nakabase sa Metro Manila. So, ayun lang. Sana nakatulong tong video.